Yan. I-play muna natin itong kanta. Ito daw, kumanta ng sariling version ng Happy Birthday ang mga dumalo sa anti-Duterte rally sa Liwasan, Bonifacio sa Maynila. So ito, pakantahan muna natin ng Happy Birthday itong si dating Pangulong Duterte. So ito, pakinggan muna natin. Birthday, siya na sa kulungan, hey! sa kanya sa arawan. Hey! Happy birthday, sana'y mabulok ka na siya. Hey! Happy birthday. Ay, Kuya Lori S. Del Rosario, thank you sa pakapi po ha. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Siya na sa kulungan, sa kanya sa arawan. Hey! Happy birthday, sana'y mabulok ka na siya. Yay! Birthday, siya na sa kulungan. O ayan ha, happy birthday kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sana po humaba pa po ang inyong buhay at manatiling malusog ang inyong pangangatawan para maharap nyo po ang mga kasong kinakaharap nyo dyan sa International Criminal Court kasi mukhang mahaba-haba yung magiging laban nyo po dyan. At isa pa, sana dyan na lamang po kayo. Ano po kasi unang-una, masarap naman po yung kalagayan ninyo, masarap yung pagkain ninyo, may libreng check-up kayo, natututukan yung kalusugan ninyo. So sana, dyan na lamang po kayo sa International Criminal Court at wag nyo na pong pansinin yung pinaggagawa ng inyong mga taga-suporta at ng inyong mga kaalyado. Hayaan nyo na po sila na mag-away-away dahil sa kapangyarihang gusto nilang makuha. Ano po ngayon, mga kababayan, punta na po tayo dito. Kung matatandaan nyo, etong si Cathy Binag, tanggalin muna natin yung comment. Yan. Nag-post po kasi etong si Cathy Binag. And then mga kababayan, medyo nasaktan ata siya dun sa post ng isa sa mga kasamahan po natin na si Sir Dakakiraki. Ano po, kay Saraking post po ito na kung saan pinapaalalahanan yung mga OFW po natin na makikisama at makikijamming dun sa panawagan ng mga taga-suporta ni Duterte na 1 week no remittance mga kababayan, or ibig sabihin 1 linggo silang hindi magpapadala sa mga kamag-anak po nila. Dahil dyan, nag-post etong si Sir Rocky. Sabi po dito, reality check number 9. Ito daw, no remittance week was illegal. According to Executive Order number 857, all OFW were required to remit regularly, provide proof of remittances. Failure to do so was to result in the following penalties for OFWs and the do sa mga nagre-recruit sa kanila mga kababayan ng mga agencies. Yan po yung pagkakasabi dito. Suspension of employment, eligibility to apply for employment, repetration, cancellation of license mga kababayan. And then, kung titingnan ninyo, bigla pong nag-comment itong si Cathy Binag. Sabi dito, eto mga OFW, tinatakot at pinagtatawanan kayo nito. Report ninyo ng harassment ang false information. Guys, mga account niya at page, sama na ninyo ang mga nagpipilit ibahin ang batas sa kanyang comment section. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ganito lang yan eh. Huwag na natin gaanong pag-usapan yung sinasabi ng batas. Ang pag-usapan natin, yung responsibilidad ng mga OFW na kaya po sila umalis ng Pilipinas para magtrabaho sa ibang bansa, para tulungan at bigyan ng magandang buhay yung kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Alam nyo ba, sa totoo lang, dun sa mga kababayan po nating OFW, umalis kayo ng Pilipinas hindi para sa politiko. Hindi, totoo yan. Umalis kayo ng Pilipinas hindi para kay Duterte. Kaya kayo pumunta ng ibang bansa ay dahil gusto ninyong mabigyan ng magandang buhay ang inyong mga pamilya. Gusto ninyong mapag-aral, mapagtapos ng pag-aaral ang inyong mga anak. So ngayon, isusubo nyo pa ba naman yung kinabukasan ng inyong mga anak na magbabayad ng tuition dahil lamang sa gusto ninyong suportahan yung panawagan ng mga vlogger ni Digong na walang utak? Hindi ata alam ng mga vlogger ni Digong na yung iba mga taga-suporta ni Duterte ay may pinag-aaral na anak at yung iba naman ay may mga magulang na tinutustusan na araw-araw halos bumibili ng gamot para sa kanilang maintenance. And then hindi din alam ata mga kababayan nung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, yung mga naghihikayat na makisama sa kanila, yung iba mga OFW
na wag magpadala ng 1 linggo, hindi yata alam na may hinuhulugang utang yung iba. Alam nyo ba mga kababayan kung bakit ko ito nasasabi ngayon? Kasi may nakakausap tayo na yung asawa nila sumusuporta kay Duterte. Alam niyo yung sinasabi ng isang nakausap natin? Sa di ba mga kababayan? Sa PI na yan. Hindi dahil kay Duterte kaya siya umalis, kung hindi dahil para sa mga anak namin na pinag-aaral. Yung isa magbabayad ng tuition. Kailangan na makabayad ng tuition. Pero dahil nga dyan sa panawagan na yan at gustong makiisa nung asawa niya mga kababayan dyan sa panawagan ng mga vlogger ni Digong na no remittance in 1 week, yung pagbabayad ng tuition fee nung kanyang anak mapiprenda pa ng ilang araw. Ibig sabihin, malilate na sa pagbabayad ng tuition fee yung anak po nila. Yan kasi mga kababayan sa totoo lang yung hindi naiisip ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Lalo na yung mga OFW na nasa ibang bansa ngayon na gustong makijamming dyan pero yung inutangan nila sa Pilipinas, naghihintay ng bayad po nila. Pero dahil nga dyan sa kanilang mga pakulong yan, mga kababayan, yung iba, nadidelay na sa mga utang nila. Yung iba naman, mga kababayan, hindi na nakakabayad ng ayos ng tuition yung kanilang mga anak. Pangalawa naman, yung gamutan ng kanilang mga magulang, nalilate ng 1 linggo or malilate ng 1 linggo dahil nga mga kababayan dyan sa maling pulisiya ng mga taga-suporta ni Duterte. Alam niyo, hindi ko alam kung bakit marami naniniwala dito kay Kati Binag. Sino ba itong si Kati Binag? Isa lang namang abet ng isang dating politiko na palingkera mga kababayan at nakakasulasok. Tapos pinaniniwalaan nyo. Isa lang namang babaeng version ni Jonathan Morales mga kababayan na pinaniniwalaan noong mga taga-suporta ni Duterte. Maniniwala kayo dyan? Babaeng version niya ni Jonathan Morales na may pagkasinungaling. Tapos paniwalang-paniwala kayo. Isasakripisyo ninyo yung kinabukasan ng mga anak ninyo nag-aaral. Isasakripisyo ninyo yung kinabukasan ng magulang ninyo na nagme-medicine, naggagamutan. Para lang dyan sa mga panawagan ng mga vlogger ni Digong na wala namang kwenta yung iba. Diba sa totoo lang mga kababayan, sinasabi lang natin yung totoo. Ngayon, akala ata nila may epekto yan sa bansang Pilipinas yung gagawin po nila na hindi sila magpapadala ng remittances mga kababayan sa loob ng 1 linggo. Sa totoo lang, pinagtawanan pa nga yan ng dating ex-NEDA secretary ni Munsud or ni Ma'am Munsud mga kababayan. Diba kasi sinasabi wala namang gaanong epekto yan sa ekonomiya ng Pilipinas kung mga 1 taon or 5 buwan, siguro malaki yung epekto niyan. Pero sa loob ng 1 linggo mga kababayan, alam naman po natin na may mga bansa po talaga na naka-holiday ngayon at yung iba natin mga kababayan Pilipino talagang hindi makakasahod mga kababayan. Katulad na lamang po nitong isang video na nakita po natin, ito. Yan. Sabi dito mga kababayan, IMOFW, FR, Saudi Arabia, Zero Remittance Day. What the heck? Yan po yung pagkakasabi dito. Pakinggan muna natin to and then ituloy natin yung sinasabi natin kanina. Na OFW from Croatia yata yun, nabasa ko ngayon sa blog. Na nanghihikayat sila sa lahat ng OFW na zero remittance daw sa March 28 hanggang April 4. Dito sa Saudi Arabia, ang March 28 ay Friday at holiday siya hanggang April 5. Back to business ang Saudi Arabia sa April 6. Sa napakahabang araw niyan na mag-holiday sila. So, talagang hindi makakapagpadala ang mga OFW dito sa Saudi ng mga time na yan. At inaabangan nga namin kung maaga magpapasahod before March 27. Sa mga makikiisang OFW dan, lalo na yung mga panatiko, nasa sa inyo naman yan. Kaya lang, huwag nyo kaming idamay lahat. May mga OFW na nasa tamang pag-iisip at iniisip namin ang kapakanan ng pamilya namin kaysa dyan sa ipinaglalaban nyo na hindi ko alam kung tama pa ba yan o hindi. Maniniwala pa ako sa inyong mga OFW kayo, no? Nandadamay pa kayo sa mga kalokohan ninyo. Maniniwala ako sa inyo kung 1 year kayong hindi magpapadala. Sige nga. Eto mga kababayan
doon sa mga taga-suporta ni Digong dyan, kung talagang mahal ninyo si Duterte at naniniwala kayo sa mga vlogger ni Digong, subukan nyo ang subukan nyo ang tiisin yung mga kamag-anak ninyo na wag nyong padalhan sa loob ng 1 taon. Hindi! Kung talagang mahal nila si Duterte, subukan nga nila na wag nilang padalhan yung mga kamag-anak nila sa loob ng 1 taon kung kaya nila. Kasi mga kababayan, sa totoo lang yung sinasabi nilang zero remittances sa loob ng 1 linggo, kalokohan yan. Baka nga mga kababayan, yung iba dyan kapag ginawa nila yan, baka magulat na lang tayo, umiiyak yan sa isang araw ng napakasakit, Kuya Rudy. Pagbalik, pag-alis, iisa yung anak, pagbalik, 2 na. Kasi yung responsibilidad nila, sinalo na ni kumpare. Di ba mga kababayan? Tapos ngayon, yung mga nagmamayabang dyan na sinasabing hindi sila magpapadala sa loob ng 1 linggo, mandadamay pa kayo ng ibang mga OFW na mga matitino. Eto yung hamon ko sa inyo. Subukan nyo nga na tiisin yung mga pinag-aaral nyong anak sa Pilipinas. Dahil dyan sa pagmamahal ninyo kay Duterte, wag nga kayo magpadala ng 1 taon. Tiisin nyo nga yung kapamilya nyo dito sa Pilipinas kung kaya ninyo. Hindi, kung talagang totoo na mahal nila si Duterte, kasi mahirap lang talaga yung nakikisakay at nakikisabay lang sila sa nangyayaring issue, mga kababayan, dito sa Pilipinas. Alam nyo kung tutusin, tama naman yung sinabi ni Congressman Luistro Dapat hindi nagiging padalos-dalos yung iba mga kababayan po nating OFW. Kasi nga naman, kung tutusin mga kababayan, in my own opinion, kaya kayo umalis, yung mga kababayan nating OFW na bayani, kaya po kayo umalis, ay para mabigyan ninyo ng magandang buhay ang pamilya ninyo, mapag-aral ninyo ang inyong mga anak, matulungan ninyo ang inyong mga magulang na naggagamutan, at mabayaran ninyo yung mga utang na iniwan ninyo dito sa Pilipinas. At noong umalis kayo, ang kaagapay at kasama ninyo ay ang pamilya ninyo, hindi si Duterte. Ngayon, bakit handa ninyong isakripisyo ang lahat para kay Digong? Diba mga kababayan? Kung talagang handa ninyong ibigay ang lahat at isakripisyo ang lahat, di wag kayo magpadala ng 1 taon. Tiisin ninyo yung kapamilya ninyo kung kaya ninyo. Kasi sa totoo lang mga kababayan, yung sinasabi nila maapektuhan ng ekonomiya sa loob ng 1 linggong hindi sila magpapadala. Hindi, ang maapektuhan lang dyan yung kanilang mga pamilya na may binabayaran dito sa bansang Pilipinas at yung mga kapamilya nila na naghihintay ng padala po nila. Yan po yung katotohanan dyan. Ipagpatuloy pa natin. Yan ang challenge ko sa inyo. Ang pagpapadala sa pamilya ay kasama doon ang pagmamahal natin sa sarili nating bansa. Totoo! Ngayon, kayong mga OFW na sumusuporta dyan, alam nyo na kung sino ang minamahal ninyo. Yang idolo nyo dahil masyado kayong panatiko. Yung OFW from Saudi Arabia, so may nagkaka-trending. Ayan, sabi nga dito gaya ng kapatid ko na nasa Taiwan, 5 ang sahod niya kaya di siya makapagpadala ng 4. Minsan nga 6. Hindi, may kapatid din kasi ako mga kababayan sa Taiwan. Minsan nagpapadala yon 6. Doon naman sa nanay namin kasi hindi na naman ako naaasa doon Tsaka panganay ako sa magkakapatid mga kababayan. Anyway, kung titingnan ninyo, sabi ko nga sa inyo, may mga nakakausap tayo na mga OFW, na mga naandito sa Pilipinas pero yung asawa po nila nasa ibang bansa. Ngayon, yung iba hindi may iwasan na minsan nga yung mag-asawa nag-aaway na dahil po dyan. Kasi nga, ang sinasabi ng asawa nila, after 1 week na daw magpapadala. Ang sinasabi naman ng babae na naandito sa Pilipinas, yung kakilala natin, paano yung ng anak natin? Etc. O di walang magawa yung asawang lalaki kung hindi magpadala. Kasi nga naman sa totoo lang mga kababayan, hindi pwedeng isakripisyo nila yung kinabukasan ng kanilang mga anak na nag-aaral para lamang po kay Duterte. Alam niyo sa totoo lang, yung hinaharap ni Duterte na issue ngayon, yan po ay personal na issue po niya yan. Bakit mga kababayan? Kasi sariling pulisiya po niya yung kanyang ipinatupad nung panahon na siya ay presidente. Ngayon, marami mga kababayan Pilipino natin ang binawian ng buhay ng mga panahon na yon, alangan namang hindi niya pagbayaran yon.
natural, kailangan niya pong pagbayaran yon, mga kababayan. Hindi pwede na hindi niya haharapin yung mga kasong isinampa laban po sa kanya, at hindi po kasama dyan ang mga kababayan po nating OFW. Walang masamang maging panatiko, pero kung ang kalagayan at sitwasyon ng inyong mga pamilya ay ilalagay nyo sa alanganin dahil sa pagiging panatiko ninyo, abay mag-isip po kayo ng maraming beses. Kasi sa totoo lang, yung mga politiko napapalitan yan, pero yung miyembro ng pamilya ninyo mukhang mahirap yan. Mga kababayan, pag yan ang nawala sa inyo. Sana naintindihan ng mga kababayang OFW natin. Isipin ninyo yung kapamilya ninyo, hindi yung mga politiko. Kasi kaya lang naman kayo umalis ng Pilipinas, kasi para bigyan ng magandang buhay ang pamilya ninyo, hindi para pagandahin ang buhay ni Duterte.